Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sa umaga pong ito ay lahat po tayo ay buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Isaiah chapter 61 verse 1. Ang chapter 61 po ay ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon. Isaiah chapter 61 verse 1. Ang sabi po rito, pinuspusa ko ni Yahweh ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalihin sa mahihirap. Pagalingin ang mga sugat ng puso. Palayain ang mga bihag at bilanggo. At nagkaroon po ito ng fulfillment pagdating po sa Luke chapter 4 verse 18. Lucas kabanatang 4 talatang 18. Parang may gumulong yata na mangga. Gulat ako. Luke chapter 4 verse 18. Ang sabi po rito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga nasisiil. So, kukunin po natin ang ating pag-uusapan ngayon sa Luke chapter 4 verse 18. Ano po? Ang Isaiah po ay isang hula na sa darating na panahon, yun po ang sasabihin ng isang taong tagapagligtas. Ang sabi doon sa Isaiah chapter 61 verse 1, yung ating binasa kanina, ay isang hula po ito ni Propeta Isaiah na sa darating na mga panahon ay mangyayari. At dumating po ang Luke chapter 4 verse 18, isang katibayan at pinatutuhanan ang sinabi ni Propeta Isaiah. At mismo na ang Panginoong Jesus ang siyang nagsalita. Mismo na ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi na sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga nasisiil. So yun po, sapagkat ang tinatalakay po natin itong buwang ito ay ang kahirapan o paghihirap. Pag sinabi po kasi kahirapan is in general po, maaaring isang bayan o isang bansa na dumaranas po ng kahirapan sa kanilang buhay. At pag sinabi po namang naghihirap o mahirap, ito ay tumutukoy sa individual na pamumuhay ng bawat isa. Tama po ba? So yun po yun. Like me, halimbawa sinabi ko naghihirap ako sa ngayon. So maraming bahagi ang tinatawag na paghihirap. Saan ka naghihirap? Financially ba? Kabuhayan mo ba ay naghihirap ka? Physically ba? Ikaw ay naghihirap. Ang buhay spiritual mo ba ay naghihirap sa harapan ng Diyos? Ang iyong kaluluwa mo ba ay naghihirap? Maraming aspeto ang salitang paghihirap. Kaya nga po sa hapong ito, sa umaga pong ito, ay meron pong tinatawag sa New Testament, sa New Testament Greek lexicon, ang sinasabi po, ang salita po sa mahirap, o yung dukha na tinatawag, ay yun pong tinatawag na pukos, o maaaring i-pronounce mo ng pukos, yung mga ganong salita. Ang hirap bigkasin po, no? Sa Greek word po kasi yun, na tumutukoy sa dukha
o ibig sabihin ay sa mahirap. Yun po ay matatagpuan natin sa New Testament Greek lexicon. Yun po yung word, yun po yung salitang ginamit. At yung salitang ginamit na tukos, ang definition po nito ay yung tinatawag na reduced to beggary or begging. Pag sinabi pong beggary, ay pulubi o tunglo o paghihirap. So, tumutukoy sa individual na pamumuhay, di ba? Parang pag-teacher. Hindi ho ako teacher. So, ang sabi pong ganun, begging, pag sinabing begging is nagmamakaawa. Mas matindi pala yung begging sa beggary, ano? Kasi pag beggary, it means pulubi lang siya or dukha lang siya. Pero pag sinabing begging is nagmamakaawa siya. So, kumbaga, sagad-sagaran ang kanyang kahirapan. Kasi ano na siya yung point na siya ay yung ikaw yung magmamakaawa na, yun yung punto doon sa salitang yun, sa definition term po yun. Sa Greek word ng New Testament, ano po. So, parang napakahirap, ano. At ang pangalawa po ng definition po nito ay yung tinatawag na destitute of wealth. Ibig sabihin, dukha at walang kayamanan. Pag sinabi pong destitute of wealth, dukha or walang kayamanan, wala siya. Wala siyang ari-arian. Wala siyang kayamanan. Subalit ang tinutukoy po nito ay dito sa sanlibutan. At tayo po yun, na wala na tayong kayamanan dito sa sanlibutan. O yung tinatawag pong destitute dukha, dalita o kawalan, loli or mabagal. Wala tayong bahagi sa mga masisiglang kabuhayan. Kumbaga, yun yung tinutukoy doon na parang totally upo-upo. Wala ka talagang pwersa. Wala kang lakas pagdating sa iyong pamumuhay sa sanlibutan ito. So, yun po siya. At ang pangatlo po, yung tinatawag na lacking in anything or salat sa lahat ng bagay. Yun po siya. Yun ang ibig po sabihin ng tukos. Yun po. So, ang dami nyo na pong dami nyo nakuha. Dictionary po ang may sabi nun. Hindi po ako, inuulit ko lamang po sa inyo. At meron pong 4 na aral ang verse. Ang verse na ating binasa at nais ko pong iwan sa inyo, ang Luke chapter 4 verse 18, muli ko pong uulitin. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ihayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. Ang lalim po ng salitang sinisiil. Alam niyo po ba ang sinisiil? Is yung ginigipit. Pinapahirapan. Ikaw ay pinapahirapan, ikaw ay ginigipit. O, Tagalog na po yun. Pero meron pa talagang mas mababaw na ibig sabihin ng Tagalog. Inaapi. Sinisil. Pag sinabing sinisil, pinahihirapan, inaapi, ginigipit. Yung tipong parang wala ka nang mapuntahan. Diba? So ano pa ba na hanapin natin kapag ang Diyos na pala ang nasa buhay natin? Kasi yun yung mga taong wala nang patutunguhan o kanilang buhay. Na kaya bumaba ang Panginoong Hesus dito sa lupa ay para sa kanilang lahat yun. Kaya naghihirap ang Panginoong Hesus para sa mga dukha, para sa mga mahihirap, upang danasin din niya ang kahirapan na ating mga dinadanas. Nakuha niyo po? Kaya nga, merong 4 lamang ang nais kong iwang aral sa inyo sa verse na ito. Isang verse lamang po ito, subalit meron pong 4 na aral na makikita po natin sa verse na ito. Una, ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita.
Yun yung dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay bumaba mula sa langit na katawang tao ay upang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga dukha. Ang sabi sa Mateo chapter 11 verse 5, nakikikita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitungin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at pinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Kompleto. Nakuha niyo po? Ito yung sinasabi sa Mateo. Bagaman hindi pa nangyari, subalit sinabi na at naganap po talaga. Di ba? Nakakita lahat ng mga bulag. Nakakalakad ang lahat ng mga pilay. So, gumagaling ang lahat ng may mga sakit at karamdaman. At anong sabi? Ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Kaya nga mapalad po ang isang tao kapag may Kristo sa puso. Mapalad po ang isang tao kapag ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos, sapagkat wala ka nang hahanapin pa. Ang kahirapang ito ay pansamantala lamang at mayroong katapusan. Meron hangganan ang lahat. Ang sabi sa Marcos chapter 16 verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. In general na po. Hindi ho mismong tinukoy sa dukha lamang. Ang sabi, ipangaral sa lahat. So, ibig sabihin, pag sinabing lahat, bata ka man, matanda ka man, di ba? Lahat ng tao, mayaman ka man, mahirap ka man, kailangan ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya wala pong dahilan. Tandaan po natin na mayroong paggamit ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Maging seryoso lamang po tayo. Maging totoo lamang po tayo sa ating pangangabahan at paglilingkod sa Kanya. Pangalawa po, ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Di mo ba yung ating binasa? Ang sabi sa awit chapter 146 verse 7, Psalms 146 verse 7, panig sa naaapi kung siya'y humahatol, may pagkain handa sa nagugutom, pinalayag niya ang mga nabihag. So, nakuha niyo po. Kung titingnan po natin, merong batas talaga ang langit. Kaya kung ikaw ay inaapi sa ngayon, hayaan mo lang, manikluhod ka lang sa Diyos, sapagkat may hangganan ng lahat. May kaparusahan sapagkat siya ay Diyos na makatahanan. Alam niya at nakikita niya ang iyong kahirapan at ang iyong paghihirap. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, manatili ka lang na dumudulog sa Diyos. Tingnan po natin ang bansang Israelita ng mga panahon na sila ay nasa bansa ng Ehipto. Di ba, matindi ang kahirapan na kanilang dinadanas. Matindi ang mga pag-uusig na ginagawa po sa kanila. Matindi po ang physical, ang kabuhayan po nila, ang tindi ho ng kahirapan. Subalit anong sabi? Dumating ang sukdulan ng tindi ng kahirapan ng bansang Israel. Kaya ito ay nakita ni Yahweh at narinig ni Yahweh ang kanilang mga daing. Kaya anong ginawa na ni Yahweh? Ginamit niya ang buhay ni Moses. Tinawag niya si Moses upang tulungan ang bansang Israel na makalabas sa bansa ng Ehipto upang palayain sa gitna ng kanilang mga kahirapan. Kaya nga nagpapalaya po. Hindi ho basta-bastang kalayaan. Maraming kalayaan sa ating kahirapan. Kalayaan sa ating mga sakit at karamdaman.
kalayaan doon sa mga nabibilanggo na gumagawa ng literal na kasalanan at nasa bilangguan. Marami na pong napapalaya. Bakit po? Meron pong probisyon ang ating gobyerno. At yung probisyon na yon ay tumutulong doon ay ang salita ng Diyos. Kapag nakarinig po sila ng salita ng Diyos, nababago po ang kanilang buhay at doon pa lamang sila nag-a-apply ng probisyon. Kaya totally pag lumalabas po sila, bagong buhay at bagong pagkatao na kasama si Kristo sa kanilang buhay. Marami po. Nangyayari po ito. Kaya nga ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi natin kayang sukatin. At pag sinabi pong pinahayag sa mga bihag na sila ay lalaya, mayroong dalawang uri po ito. May ibang klase ng pagkabihag. Ano po yung unang pagkabihag? Bihag sa kasalanan. Una po. Pag sinabi pong pinalaya ka na, yung dati mong kasalanan, yung dati mong ginagawa, kagaya ng hinalimbawa ko po sa inyo, pinalaya ka na doon. Kung ikaw ay dating sinungaling, dahil sa ikaw ay Kristyano na, pinalaya ka na ng Diyos doon. Kung ikaw ay manluloko sa iyong kapwa, dahil sa ikaw ay Kristyano na, pinalaya ka na ni Jesus doon. Di ba? Kaya maraming kalayaan ang ipinakikita po dito. Kung dati ikaw ay kunting depresya lang, magagalitin ka. Subalit dahil sa tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng iyong buhay, pinalaya ka na doon. Kung ikaw ay kunting depresya lang, umuusok na ang iyong tainga at tumatayo na ang iyong mga buhok sa tindi ng iyong galit, dahil sa ikaw ay Kristyano na ngayon, pinalaya ka na ng Diyos doon sa ganung uri ng pag-uugali mo. Diba? Spiritually natin tingnan. Tingnan po natin. Pangalawang paglaya, bihag ng sakit at karamdaman. Kung dati ikaw ay may diabetes, dahil sa ikaw ay may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, pinalaya ka na. Kung ikaw ay dati ka nang may cancer, nilusaw ng Diyos yun sa pamamagitan ng pagkapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, pinalaya ka niya. Iba't ibang uri ng cancer. Bakit ako po ay kasalukuyan po ay dalaga pa noon? Pinalaya po ako ng Diyos sa sakit po ng anemia. Alam niyo po yung kawalan ng dugo na halos hindi na ho ako makatayo. At hindi ho ako po pwedeng tumayo sa loob ng 1 buwan nang wala po akong vitamins sa dugo sapagkat bumabagsak po talaga ako. So, nung ako ay makakilala sa Panginoon, iniwan ko po yun at ipinagkatiwala ko sa Diyos ang lahat. At nakita ko po yung kalayaan ko sa sakit na yun. Dahil lagi po namin yun. Sa side po ng tatay ko, ilang pinsang ko na po ang namamatay. Yes po, totoo po yun. So, bakit? Nasa ilalim po yun ang generation ng sumpa ng kahirapan. Tandaan po natin. Magtataka kayo pagka sinasabi ng doktor na ikaw ba ay may lahi ng diabetic? Ikaw ba ay may lahi ng cancer? Kung ano yung i-check up mo. Bakit? Nasa Bible mo yun eh. Yung kahirapan natin, sana pula. Di ba kaya Dan? Isinumpa ng Diyos ang lupa. Maghihirap ka, bubungkalin mo ang lupa bago ka makakain. Pagpapawisan mo yan at paghihirapan mo yan. Sakit at karamdaman, sumpa ng Diyos ho yan. Simula sa ating mga ninuno, bakit ko nasabi personal ko pong buhay yan? Ilang nasa pinsan buo ko ang namamatay dahil po sa sakit ng leukemia. Totoo po yun. Pero dumating ho na sa buhay ko yun. At itong kailan lang, 2017 yata, 2018, na hindi ko alam, merong isang paraan na ginamit ang Diyos. At natuklasan ko na 35% na lang yung pulang dugo ko. At na-confine po ako. Binigyan po ako ng pray ng dugo ng Diyos. At simula po noon, magpahanggang sa ngayon, tingnan po ninyo,
Malusog po ako na nasa inyong harapan. Take note po, namimigay lamang po ako ng gamot pero hindi ho ako umiinom ng vitamins. Wala ho akong vitamins. Totoo po yan. Ayan ang Diyos sa ating harapan. Hindi ho ako nagtitik. Bakit? Ang lagi kong sinasabi sa Kanya, ang lahat ng yan ay gawa ng diablo. Palalayain mo ako. Anong saysay ng pagtawag at pagpili mo sa buhay ko? Kung ako naman ay mayroong sakit at karamdaman na lagi akong nagtitik ng mga gamot. Walang saysay. Ang nais ko sa buhay ko ay makita ang himala at kapangyarihan mo. Pinalaya po ako ng Diyos sa ganung uri ng sakit. Kaya nasa sa atin po yun. Palalayan ka ng Diyos dahil yun ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay pumunta sa lupa, nagkatawang tao, namatay sa krus, naghirap siya para sa ating mga kalayaan, para sa ating mga kagalingan. Yun po siya. Kaya mga sakit at karamdaman, sabi ko nga po, di ba? Taningan mo, hanggang 3 araw lang yan dapat sa'yo. Hindi dapat yan ang tatagalis sa katawan mo. Hangin lang yan na lumilipas at pagdakay nawawala. Katulad ng bula. Pag nakita mo ang bula, pagdakay biglang nawawala. Bakit? Mas makapangyarihan yung Diyos na nasa sa iyo kaysa sa Diyos ng sanlibutan ito na siyang nagpapahirap sa ating mga physical na kalalagayan at katawan. Kaya nung nagtaka yung meron ka bang lahi ng diabetes? Wala po akong lahi. Leukemia, yun po ang lahi ko. Pero ang sabi ko sa Diyos, putulin mo na ang sumpang yun. Magpahanggang sa akin na lang at pagdating sa buhay ko, tapusin mo na at huwag mo nang hayaan na lumusog pa sa sambayan ko, sa aking pamilya, sapagkat ako ay nakakilala na sa iyo. Ako ay naglilingkod na sa iyo. Putulin po ng Diyos yan kasi yan ang pangako eh. Palalayain ka. Huwag mong alagaan. Ang susi po ng pagputol ng lahat ng sumpa simula sa ating lahi ay nasa puso po natin yan. Tandaan po natin. Nasa puso at pananampalataya natin po yan sa Kanya upang makalaya ka sa nagpapahirap sa iyo at sa iyong sambayan. Nais mo bang makalaya? Gawin po ninyo. Huwag mong hayaan na mabihag ka ng sakit at karamdaman. Imagine mo, gaano kasakit yun. Meron kang na-paralyze. Inaalagaan mo. Tuman ba ng Diyos yun? Na yung katawan mo Imagine po natin, kung tayo ay Kristyano, sa totoo lang po, tingnan po, basahin natin ang Biblia. Nangangaral po tayo. Pagkatapos yung ating sambayan ay merong mga sakit at karamdaman. Di ba nakakalungkot? Okay lang kung nagkasakit after 3 days, after 1 week, tapos at gumaling. Okay lang yun, dahil yun ay pagsubok. Pero kung yung sakit ay nananatili sa iyong buhay, medyo magtanong ka na. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bumaba si Jesus, namatay si Jesus sa krus, upang tayo ay palayain at pagalingin sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Pangatlong kalayaan, ano po yun? Palalayain po tayo sa bihag ng kahirapan. Ayan po, naghihikahos po ang ating buhay ngayon para po tayong isang kahig, isang tuga. Kasi nasa lahi niyo po talaga yan Di ba? Sinumpa nga po yung lupa kay Adan nung nagkasala. So simula sa mga ninuno mo, magpahanggang sa iyo, ay nasa ilalim ka po talaga ng sumpa. Basahin po natin ang Biblia. Pero, makakalaya ka lamang sa sumpa ng yan kung si Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo ay tatanggapin mo. At tandaan na ang isang tunay na Kristyano at mananampalataya ay hindi yan nananatili sa kahirapan.
kahirapan. Wala akong nagtatagal. Simula ng 2000 kung ikaw ay naghihirap, dapat pagdating ng 2022, 2018, 2017, 2016, ay malaya ka na sa gitna ng iyong kahirapan. Hindi ho habang buhay ka naghihirap, dahil ang naghihirap lamang po habang buhay ay yung wala sa Diyos, wala kay Kristo. Bakit? Hindi niya tinatanggap ang kalayaang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Tandaan po natin na bago po tayo nilikha ng Diyos, nilikha muna niya ang lahat ng bagay na kakailanganin natin sa sanlibutan ito bago pa lamang po tayo nilikha ng Diyos. Nakalatag na po lahat. Bakit hindi makamta ng tao ang kasaganaan? Dahil sa kanilang mga pagsuway, pagsalansang at sa kanilang kasalanan. Subalit kung ikaw ay tatanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, palalayain ka. Diba? Yun ang sinabi niya sa Luke chapter 4 verse 18. Palalayain ka. Bakit ako po? Pinalaya po ako ng Diyos sa gitna ng aking kahirapan, sa gitna ng paghihikahos ko sa aking kabuhayan. Totoo po yun. Huwag na tayong pumunta sa iba. Sa sarili na lamang po natin tingnan dahil yun naman ang katotohanan. Sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, alam po nila kung anong nangyari. Meron nga pong isang babae na talagang ate, ludi po talaga kita. Yun po sinasabi niya. Bakit nakita niya kung paano ako naghihikahos nung pasimula at nang makagraduate ng kolehiyo ang mga anak ko? Ito na, pinalaya na ako ng Diyos sa gitna ng kahirapan. Hindi man po ako mayaman, subalit sa bawat pagdaing ko sa lahat ng aking pangangailangan, andun kaagad ang tugon ng Diyos. Andun kaagad ang himala ng Diyos upang isupply ang aking pangangailangan. Kaya wala pong anak ng Diyos na nagugutom. Tandaan po natin, wala pong anak ng Diyos na naghihirap dahil ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos sa mundong ito ay para yan sa kanyang mga anak. Bakit hanggang ngayon ikaw ay naghihirap? Merong babaguhin sa ugali mo. May babaguhin sa buhay mo. May babaguhin sa pagkatao mo. At ilagay mo yun sa kamay ng Diyos upang ikaw ay palayain sa gitna ng iyong paghihikaw sa buhay, sa gitna ng iyong kahirapan. So, pangatlo na po tayo. Pang-apat na ba? Pangatlo pa lang tayo. Pangalawa, ipinahayag sa mga bihag na sila ilalaya. Di po ba? May tatlo yun. Letter A, bihag sa kasalanan. Letter B, bihag sa sakit at karamdaman. At letter C, bihag ng kahirapan. So, pangatlong punto po tayo. Makakakita ang mga bulag. So, pag sinabi pong makakakita ang mga bulag, ilang uri po ba ng bulag ang kailangan nating maunawaan? Dalawang uri po ng bulag. Meron ang nangyayari sa ating buhay. Yung bulag physically. Physical na bulag. Nabulag talaga. Yung mata mo hindi makakakita. Katulad po ng bulag na si Bartimeo. Sa Mark chapter 10 verse 46. Di ba? Ipinanganak siyang totally bulag. Subalit tingnan po natin mabuti Si Bartimeo ay likas na bulag, ipinanganak ng bulag at hindi siya nakakakita. Subalit nung marinig niya ang pangalan ni Jesus, na si Jesus ay nagpapagaling, at narinig niya ang sigawan ng mga tao na si Jesus ay darating at dadaan sa kanyang harapan, anong ginawa ni Bartimeo? Sumisigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag ka po sa akin. Jesus, anak ni David, mahabag ka po sa akin. At anong nangyari? Pinipigilan siya, di ba, ng mga alagad? Subalit anong sabi ni Jesus? Tawagin mo siya. Nilapitan siya ni Jesus at tinanong, ano ang nais mong gawin ko sa'yo? Ayan, di ba? Kasi tawag lang na siya ng tawag, di naman
para maunawaan ng Diyos. Para malaman niya specifically kung ano yung nais mong hingin sa Kanya. Matik po yung nangyari, di ba? Pinagaling po si Bartimeo nung mga oras na yon. Kaya bakit pa po tayo mag-aalinlangan na merong Jesus na nabago sa krus samantalang nung mga panahon na yon, hindi pa siya nagbabata ng kahirapan. Nung mga oras na yon ay naglalakad pa lamang siya sa kalsada upang ipangaral ang mabuting balita. Nagpapagaling na siya ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Wala naman pong inisa-isa doon eh. Wala naman pong sinabi doon na ang kaya lang pagalingin ng Diyos ay yung hika mo. Wala sinabi na ang kaya lang pagalingin ng Diyos yung sakit mo sa baga. Wala ho eh. Lahat. Wala pong sinasabi na ang kaya niya lang pagalingin ay yung lagnat mo. Wala sinasabi na ang kaya niya lang pagalingin ay yung pilay mo. Wala eh. Lahat ng sakit at karamdaman ay pagagalingin at pinagaling niya. So bago pa, bakit kailangan magbata at magdusa si Jesus sa krus? Upang patunayan na ang kaligtasan mo ay hindi lamang sa physical mong katawan, kundi maging sa iyong kaluluwa. Nakuha niyo po? At habang siya ay nasa kalangitan at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating mga buhay, itatak mo sa isipan mo na yung Diyos na yung tinatawag, yung Diyos na yung pinaglilingkuran ay Diyos na mahabagin. Tumawag ka lang. Si Bartimeo ba ay humingi ng tawad sa kanya? Si Bartimeo ba ay nagpuri sa kanya noong time na yon? Si Bartimeo ba ay nagkaroon siya ng panata noong time na yon? Wala. Matik lamang po ang salitang mahabag ka sa akin. Dahil pag sinabi mo ng mahabag ka sa akin, lahat ng doon na buong pusong pagpapakumbaba mo sa harapan ng Diyos. Kahabagan mo ako, kaawaan mo ako, mahabag ka sa akin, aking Diyos. Ano na siya eh? Kaya nga lumingon si Jesus. Kaya nga hindi nagpatuloy sa paglalakad si Jesus, kundi tinawag siya, pinuntahan siya. Kasi matik na po yun, tanda ng yung tunay na pagpapakumbaba sa Kanya, na inaalay mo yung iyong buhay at tinatanggap mo na tanging si Jesus lang ang may magagawa sa iyong kalalagayan. Wala na pong iba. Tandaan po natin si Jesus lamang. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan po yung pangalawang uri ng bulag. Bulag spiritual. Bulag po tayo. Nagbubulag-bulagan po tayo sa katotohanan. Yung katotohanan ng kayamanan ng salita ng Diyos na ating mapapakinabangan ay hindi ho yun nakikita ng sanlibutan. Ang tanging nakakakita lamang po nun ay ang mga tao na punong-puno ng pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Tandaan po natin ang lahat ng bagay ay may hangganan. Pagtakpan man natin ang katotohanan, isisiwalat ng Diyosan at isisiwalat ng Diyosan. Aalisin ang iyong mga piring at ipakikita sa inyo ang iyong katampalasan. Nakukuha po natin. Kaya anuman ang lihim ng bawat isa sa atin, ihahayag ng Diyos sa panahon. Kaya yan lagi ang aking sinasabi. Ang buhay ko'y katulad ng isang libro na nakabukas sa nais na bumasa.
at wala po akong itinatago. Bakit? Pag nagtago ka isang araw, ilalabas ng Diyos yan. Ilalabas po ng Diyos ang katotohanan. Ang katotohanan sa ating mga buhay. Bakit natin natuklasan ang kayamanan na mula sa kalangitan? Dahil po inalis ng Diyos ang ating mga piring, ang ating pagkabulag sa ating buhay spiritual. Di ba? Dati, isa po tayo sa mga tumatanggi pagdating sa Biblia, pagdating sa salita ng Diyos. Kasi bulag po tayo sa katotohanan. Sa lahat ng nangyayari sa ating sa sanlibutan ito, marami pong bulag. Maraming bulag at maraming nagbubulag-bulagan. Kaya nga minsan maaantig ka sa damdamin, maaantig ang yung damdamin sa isang awit. Bulag, pipi, at bingi. Di ba? Meron ng awit niya si Freddy Aguilar. Bulag, pipi, at bingi. Ang ganda po ng lyrics na yun. Dahil katotohanan po yun. Subalit sa ating mga buhay bilang tayo ay mga Krisyano at mga anak ng Diyos, medyo kung meron pang nakapiring sa ating paningin, sa ating kaisipan, ipatanggal na natin yan sa harapan ng Diyos. Kung meron pa po tayong itinatago, tinatakpan pa rin po natin, ipatanggal mo na yan. Tandaan natin na ang spiritual na buhay natin, ang ating pagkabulag, ay isa yan sa pinalaya ng Diyos, ng Panginoong Jesus. Kaya siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Yan po yun, di po ba? Sinabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninginan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya yung iba ay ayaw tanggapin ang Biblia. Ang iba ay ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Korne para sa kanila. Pag nagbabible study, hindi nila matanggap. Bakit? Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Binulag sila ng sanlibutan ito. Kaya hindi nila makita. Pero pag dumarating na po sila sa alangang kalalagayan, hahanapin na po nila ang panalangin. Di ba? Kailan pa huli na? Dapat habang ngayon pa lang, hayaan natin na yung tuluyan nating pabuksan sa Diyos yung ating tunay na kaisipan. Pang-apat at panghuli. Bigyang kaluwagan ang mga nasisiil. Ito po yun. Bigyang kaluwagan yung mga nagigipit, yung mga pinahihirapan, yung mga talagang matindi kahirapang dinadana sa kanyang buhay. Ang sabi sa aklat ng Juan, Kabanatang 8, talatang 36, kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. So, nakukuha na po. Pag sinabing pinalaya ka na, tinanggap mo na si Kristo sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, pinalaya ka na. Sa lahat ng antas, sa bawat bahagi ng iyong buhay ay pinalaya ka na ni Kristo. Pinalaya ka na sa iyong kagipitan, pinalaya ka na sa sakit at karamdaman, pinalaya ka na sa iyong kahirapan sa buhay. Meron ka ng kalayaan kung hanggang sa ngayon ikaw ay naghihirap. Dumunog ka lang sa Diyos, iluhod mo lang yon at merong kalayaang nakalaan para sa iyo. Meron pong kalayaang nakalaan para sa iyo. Kailangan lamang na makita sa iyong buhay, sa iyong tunay na pagkatao, ang tunay na pananampalataya at pagtitiwala mo sa Diyos. Ang sabi sa aklat ng mga gawa, 26 verse 18, 26 talatang 18, susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas, at sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin,
sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at bibigyan at mabibilang sa mga pinagiging banal. So yan, nakuha po natin. Kaya yung ating kahirapan na ating dinaranasan ngayon ay pansamantala lamang yun. Pagtiisan mo lang. Tingnan po natin ang buhay ni Jose. Sino po ang nakakakilala kay Jose? Si Jose ay tinatawag na Joseph the Dreamer. Bakit? Siya po ay mapanaginipin. Siya ang pinakamamahal na anak ni Jacob. Dahil sa siya ang pinakamamahal na anak ni Jacob, siya po ay pinagselosa ng kanyang mga kapatid. Dalawa lamang si Jose at saka si Benjamin ang magkapatid. Sila ay anak ni Raquel kay Jacob. At si Raquel ang minamahal na asawa ni Jacob. At ang anak po niya ay si Jose at si Benjamin. Dalawa lamang po yun. Dumating po yung panahon na lumalaki po si Jose, isang nagpapastol po siya ng mga tupa. Tingnan po natin yung tindi ng kahirapan kasi naghihirap po tayo sa ngayon di ba? Na lagi natin dinadaing sa Diyos. Lagi natin dinadaing sa ating kapwa. Nagipit tayo ngayon. Lagi tayong gipit. So, tingnan po natin yung buhay ni Jose. Si Jose po ay nanaginip isang bisis. Ang sabi niya, ang kanyang nagbubungkus sila, magkakapatid, nagbubungkus sila ng trigo. At ang kanyang trigo na nakalagay sa lupa ay biglang tumayo at nagtayuan yung bawat paligid ng kanilang mga binungkos at ito ay yumuko sa kanya. So, lumipas ang ilang araw, muli na naman siyang nanaginip. Ang kanyang panaginip naman, ang buwan at bituin ay yumuko sa kanya. Galit na galit ang mga kapatid. Ang ibig sabihin, pangungunahan mo kami. Hindi nila matanggap ang katotohanan na ito ay isang pangitain na maaaring mangyari. Kaya nga ang pangitain ay mayroong mensahe ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung sino yung may pangitain na yon. At depende po sa merong pangitain. So ano pong nangyari? Baging si Jacob, nagalit po kay Jose. Ibig mong sabihin, pati kaming mga magulang mo ay yuyuko sa'yo? Hindi nila matanggap. Kahit ng kanyang mga kapatid, kaya anong nangyari? Pinag-interesan po siyang patayin. Patayin po muna. So, nung papatay nila, meron pong isang kapatid nila na naawa sa kanya. Kaya ano ang sabi? Huwag na lang natin gawin sapagkat kapatid pa rin naman natin yan. Ihulog na lang natin siya sa balon. At kinuha yung kanyang damit at nagkatay sila ng tupa at inilubog. Yung damit na yun ay tinahi ni Jacob. Sa lahat ng mga anak niya, tanging siya lamang ang tinahian ng damit. Kaya kinaiinggitan siya ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos lagi pa siyang nananaginip na nagpapahiwati na sila ay yuyuko kay Jose. Na hindi kayang tanggapin yon. Kaya kung minsan ang magkakapatid ay nagsisilusan, di ba po pwedeng maging masaya ka na lang sa pag-asenso ng kapatid mo? Hindi ba dapat ipagpasalamat mo na lang na yung kapatid mo ay umayos ang buhay? Huwag ka nang magtanim ng sama ng loob sa kanya kasi wala naman siyang ginagawa sa'yo. Di ba may mga kapatid na gano'n? Na sa sobrang inggit. Si Jose wala namang ginawang masama si Jose sa mga kapatid niya. Di ba? Masunurin pong anak si Jose. So, anong nangyari? Para mailigtas si Jose, ano pong nangyari? Meron pong biglang dumating na mga dayo. At para pagkapirahan, ibinenta si Jose. At itong pinagbentahan ay dinala si Jose sa Egypto. At pagdating sa Egypto ay naging alipin po siya ni Potiphar.
Si Potiphar ay isa sa pinakamataas ang katungkulan sa gobyerno sa bansa ng Ehipto noong araw na yon, noong panahon na yon. At napagkatiwalaan, simula nung tumira si Jose kay Potiphar, pinagpala ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, kapag ka ang isang lingkod ng Diyos ay nandoon, talagang pagpapalain kayo. Kasi ginamit ng Diyos si Jose. Si Potiphar, bakit si Potiphar ba ay Israelita? Hindi naman diba? Ehipsyo siya Ehipsyo siya. Pero dahil nga sa kanyang anak, na kanyang hinirang at minahal, pinagpala si Potiphar at umasinso lalo ang kabuhayan ni Potiphar. Ang siste, gumana po, umiral, pumasok ang dyablo sa buhay ng asawa ni Potiphar. Nagkaroon siya ng tinatawag na lust of the flesh. O diba? Nagkaroon siya, nainganyo siya ng matipunong lalaki. Magandang lalaki. Pinagbintangan siya. So hanggang sa dumating na siya ay nakulong. Kaya yun nga po, marami din naman po talagang nakukulong na walang mga kasalanan. Sa atin nga lang marami ho tayong nakakulong ngayon, nakabilanggo ngayon Sa totoo lang, kasalanan po natin sa Diyos. Pero sa sanlibutan, meron po talaga, may mga inosente. Pero meron namang mas marami naman yung mga talagang gumagawa ng kabaluktutan. So si Joseph ay nanaginip at gumawa ng paraan ng Diyos. Tingnan niyo po yung hirap Imagine niyo lang po ito kasi makakatulong po ito sa inyong mga buhay, sa mga sa nangyayari sa inyo, sa mga nararanasan ninyong kahirapan ngayon. Kaya ko po ito ipinauunawa sa inyo. So nung nandoon na siya sa loob ng kulungan, merong panadiro ng hari at meron naman doon na ikinulong din yung nagtitimpla ng alak ng hari. So, di ba na naginip sila parehas? At ang bawat isa, yung panadero na may sunong-sunong ay tinuka ng mga ibon at yung nagpipiga naman ng ubas, yung sa alak, ay meron din siyang panaginip na nagigiling siya. At anong sabi? Mula ngayon, bumilang ka ng ilang araw, ipatatawag ka ng hari at ibabalik ka sa iyong tungkulin. So, yung isa excited, akala niya kung anong ganda ng kanyang panaginip. Yung pala, bumilang ka ng ilang araw, tatawagin ka ng paraon, at ikaw ay ipapapatay. At ang iyong bangkay ay ibibitin, kakainin ng mga buwetre. Pero ano nangyari? Subalit ang habilin ni Jose ito doon sa taga-silbi ng alak. Pag ikaw ay nasa paraon na, huwag mo akong kalilimutan. Habilin po ni Jose. Subalit, nung nandoon na sa paraon, ay nakalimutan na. Hindi na naalala si Jose, na si Jose ay naghihirap sa loob ng bilangguan nang wala naman siyang kasalanan. Ano po ang nangyari dahil sa mahal ng Diyos si Jose? Pinili ng Diyos si Jose. Si Paraon ngayon ang ginamit ng Diyos at nanaginip upang magbigay ng babala. At ano po yung babala na ibinigay ng Diyos? Upang ipakita sa lahat ng tao na meron kayong kalayaan sa lahat ng inyong mga kahirapan. Ano pong nangyari sa panaginip ni Paraon? 5 baka na nanginginain, may sumulpot na mga bakang mapapayat na 5 mula sa dagat. At yung mga mapapayat na yon ay kinain ang mga matatabang baka. At ganun din yung 5 uhay na yon. Yung mga payat na uhay ay kinain yung mga matatabang uhay. So walang nakapangunawa, walang nakapagpaliwanag sa panaginip na yon. Lahat na mga pantas ng Paraon ay pinatawag upang malaman lamang ni Paraon ang katotohanan kung anong mensahe ng Diyos para sa kanya.
kanya sa kanyang mga panaginip. Subalit lahat ay walang nakapagpaliwanag. At dumating ang oras na naalala lamang nung inutusan ng hari, yung inuutusan ng hari na magsilbi ng kanyang alak. Ano pong nangyari? Meron po pala akong kasama. Ang sabi niya sa Paraon. Na ito pong aking kasama ay lalagyan po kami. Kasama po yung isang panadiro. At lahat po ng panaginip ko ay sinabi namin sa kanya at nangyari po ito na nga po at nangyari. So anong ginawa ng Paraon? Pinalabas siya sa bilangguan. Sa gitna ng kanyang pagkakulong ay pinatawag siya at pinalabas. At ano po ang nangyari? Pinaliwanag ni Jose ang pangitain ng Paraon na 7 taong kasaganaan. Yung 7 taon na kasaganaan yan ay kailangan mag-impok ka upang pag ikaw ay nakapag-impok, pagdating ng 7 taon ay darating naman ang kahirapan. At kung dumating man ang kahirapan na yon, ay hindi masasalat ang bansa ng Ehipto sapagkat merong itutustos sa lahat ng mamamayan ng bansa nito. Kaya po, hindi naman siya nagpresenta, di ba? Nakita niyo po, hindi nagpresenta si Jose. Ang sabi ni Jose sa Paraon, suggestion lang po niya, kumuha po kayo ng mga marurunong na tao upang pangunahan po ang iyong kabuhayan upang sa pagdating ng kahirapan ay meron pong maisusupply sa lahat ng mamamayan. So anong ginawa ng Paraon? Bakit pa ako hahanap? Ikay naririto na sa aking harapan. Kung matik hinirang siya, ganun katindi ang promotion ng Diyos. Hayaan mo lang na sa gitna ng iyong kahirapan ay maging tapat ka sa Kanya. Hayaan mo lang na sa gitna ng iyong paghihikaw sa ay maging tapat ka sa Kanya. At anong nangyari? Di ba nagkatotoo? Lumaganap ang kahirapan, 7 taong kahirapan, at lahat ng kanyang mga kapatid ay tumuroon at dumating ang pagkakataon na maging ang sarili niyang ama ay yumukunga sa kanya. Lahat ng kanyang mga kapatid ay yumukunga talaga sa kanya. Nangyari ang panaginip niya sa mga uhay. Nangyari ang panaginip niya sa buwan at bituin. Nangyari ang lahat ng ito. Bakit si Jose ay tapat kay Yahweh? Hindi siya nagtampo sa gitna ng tindi ng kahirapan na kanyang dinadanas. Dumating ang panahon na pinalaya po si Jose at yung kalayaan na yon kaalinsabay ang promosyon na ibinigay ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po siya ay nakilala, tiningala, nirespeto, ginalang sa bansa ng Ehipto. Naging tagumpay ang buhay ni Jose sa gitna ng kanyang kahirapan. Naging maayos at hindi lamang ang buhay niya, maging ang buhay ng kanyang sambayan. Buhay ng kanyang mga kapatid ay naging matagumpay din dahil sa kanya. Dahil kung walang Jose na patuloy na sumampalataya, nagkaroon ng takot ang kanyang puso sa Diyos, maliligtas po kaya sila sa gitna ng tagutom at kahirapan? Hindi ho. Dumating ang Jose upang ang bansang Israel ay mailigtas sa gitna ng tagutom, sa gitna ng kahirapan, at ginamit ng Diyos yung isang abang tao na walang wala po talaga si Jose. Nauunawaan niyo po, binenta pa nga po siya. Pero naging matagumpay ang kanyang buhay. Ngayon, ang Panginoong Jesus, tanawin natin, dumating ang Panginoong Jesus na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang dahilan niya ay upang tayo ay palayain sa lahat na umaalitin sa ating mga buhay. Kaya magulang ko at kapatid, tandaan,
meron po tayong kalayaan sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Hanggat tayo ay patuloy na sumasampalataya at nagtitiwala sa Diyos na buhay na ating sinasamba at ating pinaglilingkuran. Lahat po tayo ay yumuko. Aming Ama, maraming salamat. Salamat po sa iyo, O Diyos, na sa pamamagitan ng pagkapako mo sa krus ng Kalbaryo, binigyan mo po kami ng kalayaan. Salamat aming Ama na sa gitna ng aming kahirapan ay merong nakaabang na kasaganaan na nagmumula sa iyong kapangyarihan. Salamat sa gitna ng mga sakit at karamdaman ay merong nakalaang kagalingan mula po sa iyong mga latay, aming Jesus. Diyos na dakila, hayaan mo lamang na sa bawat salita mo ay patuloy mo pong silyuhan sa puso ng bawat isa. Makita po ito sa aming mga buhay. Magtiis po kami sa gitna ng hirap at alam namin isang araw gigising po kami na kami ay iyong pinalaya at pinagtagumpay. Aming Ama, patuloy ka po namin pinupuri. Patuloy ka po namin pinasasalamatan sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. 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 Ito po sa ating lahat.